kilalanin mo yung disenyo ng ating Panginoon. At sasabihin mo sa iyong sarili na ikaw ay babae, samantalang ikaw ay lalaki. Iyan po ay kasalanan, mga kapatid. Naalala ko nung natin sa El Morado sa Abu Dhabi. Sa kami mga kapatid, marami po tayong mga experiences ng mga ganyan. Galing po kami sa Bible study. At pagkatapos po nung pagdating namin doon, okay, may nawawala na palang 24,000 dirhams daw. At ang sabi, pag-gising namin kinaumagahan, tinawagan ako nung anong pangalan ng kapatid? Pasensya mo na ako kapatid, kapangalan mo yun eh. Philip? Kaya hindi ko masabi eh. Ang sabi niya, Kuya, pakipag-pray mo naman. Bakit? Sabi ko, ano ipag-pray natin? Kasi yung pera ko nawawala. Bakit? Sabi ko nawawala. Magkano ba yung nawawala? 24,000 po. Sabi niya. Sabi ko, malaki nga. Kaya tuloy, napasagot ko, oh sige, pag-pray natin. Napagaroon na tuloy ako eh. At ang masakit nito mga kapatid ko ay ito. Isinama po ako sa asunto. Isinama kami sa kaso. Dati umunay kasama ako na nanguha ng pera niya. At kasama yung mga kapit, kasama ko dun sa naka-bed space kami ng mga kapatid. So isinama kami doon. At ang masakit nito, yung pong tatlong kasamahan ko, yan ay nakulong. Nakaprosas na sila. Nakaprosas sa kamay, nakaprosas pa sa paa. May hila-hila ka pang bato ng bilog. Ay na, bakal na bilog. So sabi nila, Brother Buddy, ano na to? Bakit ganito to? Sabi ko, hindi ko rin alam. Okay? At pati po yung kasama niya doon, palibhasa, 3 bakla yun. Sabi ko, bakit nagkaroon ng bakla talaga dito? 3 bakla yun, sabi. Naimbitahan din yung isang bakla roon. Naimbitahan yung isang bakla roon sa katabi ko. Katabi ko siya. Sabi niya, sensya na po kayo, pinatatawa ko eh, kaya ayaw pa po yung antukin eh. Kasama ko siya doon. Sabi niya, bro, bakit tayo nandito? Sabi ko, ewan ko. Sabi niya, bakla yun eh. Sabi niya, basta, pag ako sinama din yan, lahat sila isasama ko, pati yung bakalbo doon sa may dulo ro. Tingnan mo. Pero tingnan mo mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoon. Itong baklang ito, survivor po siya dito po sa Ozone Disco, doon po sa tingnan mo ang kabutihan ng Panginoon. God is making a way para po itong taong ito makarinig ng salita ng Panginoon, ng kabutihan ng Panginoon sa buhay niya. And he must act and do it. Yan po yung tinatawag na freedom of choice. Okay? But he doesn't want to, sapagkat he presume na siya po ay babae, samantalang siya po ay lalaki. Okay? So yan po yung isang sistema na sinisira at binawasak ni Satanas, mga kapatid, upang ang tao makurap ang kanyang kaisipan at masabi, okay na ito. Okay lang ito. Bilang panguling verse, mga kapatid, punta ka sa Job chapter 16, verse 21, kapatid, hanggang 22. Pakibasa mo, brother. 16? Job chapter 16. 21. Okay? Upang kanyang alalayan ang katwiran ng tao sa Diyos at ang anak ng tao sa kanyang kapwa. Sapagkat pagsapit ng ilang taon, ako'y papanaw sa daan na hindi ko pagbabalikan. Ano naman yung version? 16? Praise the Lord. Sa Job chapter 16, verse 21, 22. Ang sabi po sa wikang English dyan, all that one might plead for a man with God, tinanong mga kapatid, as a man pleads for his neighbor. O meron isang tao andyan na makiusap sa tao ng Diyos na gaya doon po sa kanyang kapitbahay. Sapagkat, ang sabi po ni Job dito, sa mga malawang pang panahon o ilang taon na lamang. Okay? For when a few years are finished, I shall go to the way of no return. Siya po ay patungo sa isang daan na wala na pong hindi na siya makababalik. Bakit po nasabi? Hanggat nagbibigay po ng pagkakataon ng Panginoon sa tao,
Hanggat meron po tayong lakas at mayroon pong buhay mga kapatid, sapagkat pag tayo po ay namatay na, wala na pong daan pa para po tayo makabalik. Sabi nga ng mga Pilato, kawas. Hindi na po makakadiretso sapagkat tapos na po ang boxing, tapos na ang laban. Wherein nasabi po ni Job, in the place where there is no return. Ganyan po mga kapatid ko ang buhay natin. Noon lang isang araw mga kapatid, just a wink of an eye. Just a wink of an eye. Kami po ay sasalpukin na ng trailer. And then nagising ako, salamat po sa Panginoon. And just wink of an eye, yung pong trailer na yun, sumalpok siya mismo doon po sa may aming linya. At purihin po ang Panginoon, ang pag-iingat ng Diyos ay nandoon po palagi. Imagine that mga kapatid ko. Kung hindi po tayo ayon sa salita ng Panginoon, gagawin ng mga bagay na nais niya na nagawin natin mga kapatid ko. In that place of no return, praise the Lord, tayo po ay haharap po sa Diyos. Yan po ang realidad ng mga na mangyayari sa ating po mga buhay. And then, sa James chapter 4 verse 17 mga kapatid ko, kung naunawaan mo na ito ay tama, alam mo na ito ay tama at hindi mo ito ginawa, ito po ay isang kasalanan. Chapter 4 verse 17. Ang isang bagay po pala, pag nalaman mo ito na tama, hindi mo ginawa, ito na po ay kasalanan. Papasok po dyan sa category ng kasalanan. Let's say, respeto mo ang mayong magulang, alam mo yan na yan dapat gawin, hindi mo ginawa, yan po ay kasalanan. And dito po sa, in the place of no return na ito mga, sabi po ng aking kaibigan, pag umidad ka ng 40, mali ang sinasabi ng mundong ito. Okay. Life begins at 40. Sabi na, I already 40 years old. Praise the Lord. Life begins at 40. Mali ka, sabi ng aking kaibigan. Sapagkat pag umabot ka ng 40, malapit ka nang mamatay. Come on! Praise the Lord. Pasalamat po sa Panginoon dahil po sa awa at tapat ng Panginoon. Pag in-exceed niya, naging 60 or 70, that is the favor of the Lord. Amen. Sa ating pong buhay. Amen. Kaya purihin ang Panginoon, brother Emilio. Amen. Praise God, you already exceeded. Amen. Praise God. Kaya nga po, mukhang nagalit sa akin yung aking pinagsabihan nun dahil isinyer ko. Dahil meron na daw siyang 40 taon. Sabi ko, alam mo ka, kapatid, na pag umabot ka ng 40, that is not life begins at 40. Pag umidad ka ng 40, malapit ka ng mga. Yes, that is the reality. Amen. Totoo po yan mga kapatid. Who knows? Sino makapagsasabi na magkakaroon pa tayo ng buhay after 15 to 20 or 30 years? Kundi lamang po sa abad ng Diyos. Amen. Kaya po, purihin po ang Panginoon, unawain po natin kung saan kailangan po natin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Kailangan po natin ang Panginoon. Okay? Brother Robert? Ay, sa labang ko po ibigay. Gusto ko lang po i-clarify po. Magandahin pa po natin ha. Now, huwag mo kayo magalit sa akin ha. Sa period is now. Na pag-usapan po natin dito ang kalagayan po ng tao sa Diyos. Maray po yung kanan. Why? Bakit ayaw muli sa talas ng tao'y makadinig ng salita ng Panginoon? Ano ba talaga ang dahilan? What was the reason behind? Nasabi natin kung tayo mga patay, tayo nangalaw, ano ba ang dahilan? Sige ba, pakibasa ha? Huwag mo mag-galit sa akin ha? After this, we are going to but sa Acts 26:18, ito po ay kailangan malaman po natin sapagkat ito lang po ang natin karasag eh. Kasi po, information is power eh. Sabi mo mga kapatid, ano? Had I know, kainyo ko na maganda pala ang apple cider sa pangangati. Apple cider sa hindi na ako na, it took me how many years? Nagpunta ako sa Google, in-research it, napakaganda pala. So, kaya nga sinabi ng Panginoon, my people perish for lack of knowledge. Ngayon gabi mga kaibigan, ngayon ko lang narinig ito pala, dalawang verse lang pala, ito po ang, bakit po, ito sige ba? Verse 18. Sige ba? Yan, 26:18. Okay, let's go.
upang inilan mo ang kanilang mga mata. Yan. Hindi ho tayo bulag literally. But yung ating spiritual na mata bulag. Bakit yan? Upang sila'y mga balik sa ilaw mula sa kaniliman. Ayan po ang purpose po ng Panginoon para ibalik po tayo sa Kanya. Ilustro ko sa aming relasyon. Ano ba? At mula sa kapangyarihan ng Satanas hanggang sa Diyos. Okay. Whether we like it or not, Brad, tayo po nasa kapangyarihan po ng kaaway. Ano, Brad? Upang sila'y masitanggap ng katatawaran ng kasalanan. Okay? Ang mga mama sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa atin. Okay. Tingnan po ang quality po na share, no? Iyan ko lang ha. Kapag nakinig ka ng salita ng Panginoon, ang unang ginagawa ng Panginoon, hanggang sa kanya, idinidilan po ang mata, ang ating unawaan. Yan po ang unang ginagawa, no? Pagkatapos na may dilat tayo sa katotohanan, nagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan sa taras, hanggang sa Diyos. Tapos, upang magsitanggap ng kapamaran sa kasalanan, sa mga mana ng kasama. Ang ibig sabihin, proseso, Brad. Kaya po kami, step by step, may proseso po. Bakit po? Lahat po ng aming ginagawang ito, information, idila, ito po yung nagsisimula sa tinatawag na pananampalataya. Right. Faith. Kaya nga lahat po ng kagayon work of faith. Pagpatong sa may sakit, pag-baptize, pagtanggap ng Jesus para na katuruan, pagtanggap ng Espiritu Santo, lahat po nagsisimula. Kasi ito po nagsisimula sa faith, sa pagdilat. Kaya po, kung napansin nyo, balikan mo po yung ating pinag-aralan sa Luke 16, ang sabi, pagkasakaling makinig sila. Kasi Brad, lahat ng ating ginagawa ay act of faith. At sabi ng Panginoon, ang source po ng pananampalataya ay ano? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito po ang source. Kaya po tayo nagbabasa-basa. Bakit? Upang maunawaan, upang manampalataya tayo, upang tayo po ay lumapit sa Panginoon. Preaching po ni Brother, ni Pastor LD, pagandahin po natin. Si Bartimeo po yung bulag, alam po natin, sigaw po ng sigaw. But, yung verse 52 ng Mark 10, iba po, nakakagulat, sabi ng Panginoon, anong gusto kong gawin ko? Sumigaw na, alam mo, ang Panginoon ba'y kwan, hindi matalino, ang kanam? Kasi Brad, ang Panginoon Brad, ito po ang gusto, sabihin po natin na Panginoon, it's not okay yung sa sariling kaisipan. Ang faith po ay binubulalas, kaya nga ho rito, mamaya mag-pray tayo. Anong kailangan natin sa secure sa trabaho? Nag-pray po kami magkasawa kung kung pala po dito pa kami, kung dito kami sa Abu Dhabi. Nag-pray po kami, we don't know. Hindi po, si brother ninyo nag-pray kami na hindi po namin alam kung ang sabi niya, wala pa silang price. Kaya hindi gusto na makauwi ng Pilipinas. Nag-pray po si Gadram, sabi niya, yung anak ko ikwan, ayaw na ko nang mag-KJ, wala. Ito po binabanggit po yan, ba't meron pong faith doon? Ito po ang gusto ng Panginoon. Ito po lahat, kaya nga po yung sinasabing ng pag-aaral na positive faith, ito po yung faith talaga. Now, ito pong faith ay meron po informasyon. Ito lang ako kumaingat ha. Basahin mo ba? Ikaw na lang magpapabasa. Kumaingat ha. So inform natin. Sa John 8:44, isa na informasyon ito bang ha? Basahin mo. Ayan, sige. Ayan, sige. Sige. 8:44. Yes, sir. Kayo'y sa inyong amang Diablo. Ayan. Gusto mo ba yung promotion yan? Sige ba? At ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya isang